Pinag-aaralan ng Department of Foreign Affairs ang paghahain ng panibagong diplomatic protest kaugnay ng issue sa floating barrier. Pero giit ng isang senador, mukhang hindi naman yan umuubra. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sa gitna ng pagdingig ng Senado sa proposed 23.9 billion peso budget ng Department of Foreign Affairs sa susunod na taon, naungkat ang ginawang pagtanggal ng Philippine Coast Guard sa nilagay na floating barrier ng China sa entrada ng Scarborough o Panatag Shoal kahapon. Sabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, tama lang ang ginawa ng PCG. Mas may karapatan ng Pilipinas sa Scarborough na kilala rin sa tawag na Baho de Masinloc na sakop ng Masinloc, Zambales. Technically, since we had a right to practice our sovereignty and our sovereign rights, so it would have been a move that would be consistent with our position. Biyernes nang mahuli sa akto ng Coast Guard ang 3 Chinese Coast Guard vessels na kinakabit ang barrier para itaboy ang mga Pilipinong mangingisda sa lagoon. Pero giit ni Secretary Manalo, iligal ang ginawa ng China. Maituturing daw na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS ang paglalagay ng anumang harang sa Scarborough Shoal. It's within our exclusive economic zone. Therefore, we have the right to take advantage of whatever's there. And any obstacle or any kind of harassment is not in accordance with UNCLOS. No other country can really challenge that. Kung si Senate Minority Leader Coco Pimentel naman ang tatanungin, tayo ang mas may karapatang maglagay ng barrier sa Scarborough Shoal. Pero hindi raw natin ito ginawa alinsunod din sa UNCLOS. Hindi rin natin gagawin yun because of that second part of the ruling na we should allow also fisher folk from other countries to fish in the area. Sa ngayon, hinihintay pa raw ng DFA ang official report ng Coast Guard bago magdesisyon kung maghahain ulit ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas. Bagay na tinabla mismo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Once we get confirmations, Philippine Coast Guard, we of course will issue a protest to the Chinese embassy here, and we will cite the reasons why putting a kind of barrier is not consistent or illegal. And we'll also probably ask our embassy in Beijing to go to the Chinese foreign ministry. Ilang protesta tayo, wala mang nangyari, sir, di ba? So, siguro, kung pwede siguro, kung ako ang Secretary of Foreign Affairs, tawagan ko yung yung kanyan, ambassador yan, hanggang ganito, lasingin kita, tapos, yung kanya-kanya diskarte ba? Di ba? Kanya-kanya diskarte. How to, paano nyo gawin yan? Diskartehan mo para makuha natin informasyon galing sa kanila. Payo pa ni De La Rosa, kailangan daw umisip ng ibang strategiya o paraan ng DFA para tugunan ng issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa isa pang insidente ng pananaboy ng China sa barko ng Pilipinas nitong September 22, nanindigan ang China sa kanilang ginawa. Ayon kay Chinese Foreign Minister spokesperson Wang Wenbin, walang permiso nila ang pagpasok ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Pilipinas sa Scarborough. Ginawa lang daw ng China ang nararapat na pagharang sa Philippine vessel. Naging professional at mapagtimpi pangaraw sila. Nanindigan naman ang gobyerno ng Pilipinas na may karapatan tayo sa Scarborough Shoal. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.